Isang pagkakataon na talagang nagbago ng buhay ko na yun ang naging motivation ko. Yung nanay nung asawa ko napunta sa charity ward. Yung charity ward, para magkaroon kayo ng perspective, doon inilalagak yung mga taong grasa. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Way back early 2012, nagkasakit yung dalawang biyenan ko. Dahil wala kaming pera. Mind you, mayaman pamilya namin. May kaya kami. Pero dahil napili kong mag-asawa, syempre, sabi ko na buhay ko. For a time, tinulungan kami. Which is, I'm very grateful na nung nagkasakit yung biyenan ko, natulungan naman kami ng kakaunti. Kaso nga lang, hanggang ganun lang talaga yung kayang ibigay. Natulong. Isang pagkakataon na talagang nagbago ng buhay ko na yun ang naging motivation ko. Yung nanay nung asawa ko napunta sa charity ward. Yung charity ward, para magkaroon kayo ng perspective, doon inilalagak yung mga taong grasa. Yes. Yung talagang as in walang pera. Nandun yun. Sama-sama. Halo-halo kayo ng sakit doon. Yun ang charity ward. Para magkaroon kayo ng perspective. So dumating sa point na kami mag-asawa, pinagtutulungan namin, mga kapatid niya, hindi talaga namin kaya. Bagong kasal kami noon, hindi talaga namin kaya masustentuhan na yung pang-hospital. Pero dinischarge naman siya ng doktor, yung biyenan kong babae. Medyo gumanda naman yung kalagayan, pero sinabi sa amin ng doktor na magbantay na kayo, mag-ingat na kayo, kasi di natin masabi. So, few weeks later, namatay yung nanay ng asawa ko. Ang masakit nito, buong buhay nila, nagre-renta sila ng bahay. Ang hindi naiintindihan ng marami is pag wala kang pera, pag mahirap ka, hanggang sementeryo, magre-renta ka. Yun ang naging motivation ko. Bakit? Wala kaming pang palibing. Pambili ng Nicho. lupa. Yes. Oo. Wala. So, anong ginawa namin? Nagrenta kami ng paglalagakan ng nanay ng asawa. 500 pesos monthly. Hanggang mamamatay ka, magre-renta ka. So, doon ko tinatak sa isip ko, ospital, buhay pa sana yung nanay ng asawa ko kung may pera lang kami. Kailangan naming ilabas sa ospital dahil wala na kaming pampagamot. Pagdating mo sa sementeryo, wala kang pampalibing. Magre-renta ka ngayon nun ng nicho. So sinabi ko sa sarili ko, bawal maging mahirap. Yun. And hindi pa natapos doon yung tatay, kasunod, na-stroke. Oo, ilang buwan lang, 3 buwan lang na-stroke. Namatay din. Wala kaming choice. Crinimate naman ng mga kamag-anakan nila. Pero, kaya din namatay yun, hindi dahil sa sakit. Parehas sila namatay dahil sa hirap ng buhay. And that's the reason why you are very successful. Yes. Imagine that situation, di ba?